Okay, naalala ko mga boss, ito para din sa mga sa mga magsa-sounds din. Dagdag tip din natin. Tungkol naman sa speaker box. Ayan. Alin ba maganda sa speaker box? Yung magpapa-assemble ka o bibili ka ng ready-made? Ngayon, kung ikaw ay proudly kuripot o Mr. Kuripot o tight ang budget, nagtitipid. Tinatawag nila na kapos, parang ganon, o ayaw lang talaga gumastos, yan. So doon ka na sa ready-made mga boss. Mas mura, mas malaki ang diferensya kaysa magpa-assemble ka. Yan, sa ready-made ka na kasi gagamitin mo na lang, plug and play na yan. Ang problema lang, punta tayo sa magpapa-assemble. Sa mga magpapa-assemble kasi, yung mga nagpapagawa ng box, nagpapa-customize, yung mga hardcore na music lover o sound lover, ganun. So bakit mas maraming hardcore na nagpapa-assemble? Kasi pumipili sila ng tamang sukat, yung may tunog sila na hinahanap na ma-achieve, kaya nagpapa-assemble sila at gusto nilang mas matibay. Ito mga boss, compare sa ready-made, maganda naman ang ready-made, pero in terms of may kasi may downside kasi, upside yung sa ready-made muna tayo. Sa ready-made kasi maraming mas mura, mga seat na nga, mga below 5,000 meron na yan, Paris de 12 yan, meron ka mabibili yan. Pero hindi ka naman makakapili ng speaker na ikakabit dun sa box kasi nakasit na yon. So isa sa pinaka-example dyan, kung mapapansin nyo yung speaker sa likod ko, yung sa baba, sa DB Audio po yan. Ang nakalagay doon sa DB Audio na box ay 1,000 watts, pero yung magnet ng speaker sobrang liit. So disappointed yung may-ari kasi akala niya 1,000 watts sobrang lakas, hinataw-hataw, bumigay. Yan yung mga karaoke speaker, yung ganun pa oblong, di ba? Pa-oblong yung mukha. Disappointed yung may-ari kasi akala niya lang. Sabi ko, boss naman, wala pa sa 5,000 yung Paris ng box mo. Ano bang i-expect mo diyan na So, para sa akin kasi mga boss, ang stand ko kasi diyan, para sa akin hindi nag-i-exist yung slogan ng iba na mura na quality pa. Para sa akin kasi hindi ako naniniwala doon. Personal na paniniwala ko yon. So kung hindi kayo sang-ayon doon sa personal na paniniwala ko, walang problema. Kung naniniwala kayo sa mura na quality ba, okay lang. Basta sa akin bilang technician, hindi ako naniniwala na mayroong mura na quality pa. So pag mas mababa ang presyo niya, matik yan. Simple, ang quality niyan mababa din mga boss, matik yan. Ang pinakasigurado, walang tangang negosyante na magbibenta ng produkto nilang palugi. Yan mga boss, real talk yan. Kahit sinong negosyante, walang magbibenta ng produkto nilang palugi. Walang ganon. Hindi po nag-i-exist yan. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo, pero para sa akin walang ganon. So kung merong negosyante na nagtitinda ng palugi, malamang sa panahon ngayon, hindi na nag-i-exist yung negosyo niya. Lugi na siya. Ganon lang kasimple yun. Kung sinasabi niya napakaganda ng quality ng produkto niya, tapos mura, napakababa ng price, ay talagang mag-isip-isip kayo mga boss. So gamitin din natin yung ating kokote, parang ganon. So yun, meron namang magandang quality ng mga ready-made, pero yung mga mamahali na yun. Pero pag-usapan natin yung materials na gagamitin. Karamihan kasi sa ready-made, magaganda din ang design mga boss. Yung mga pagkukumpara lang natin yung specs niya. So sa karamihan sa ready-made kasi, ang ginagamit na materials ay yung kusot. Yung kusot ang tinatawag natin, o kaya parang para siyang, wala akong sample dito, ang problema kasi sa kusot, o para siyang lawanit na makapal, parang ganun, parang kusot, fiber fill ata, ano pa tawag yun mga boss, pa-comment nga sa baba. Nasa dulo ng dila ko, hindi ko masabi, parang ganun. Pag nabasa siya ng konti, lumulobo, tumataba.
Pag nagpa-assemble ka kasi ng ng speaker box, so pwede mo siyang ipa-coating o kaya kakatinala mo no. Ipapa-coat mo siya o kaya makakapili ka ng magandang materials na gagamitin. Halimbawa, yung plywood, marine plywood talagang gagamitin mo. Yan. So, tika lang mga boss. Okay, tuloy tayo. May ipo-ipo sa labas. Yung labas ko. So, mga boss, sa kasi, sa symbol kasi, mas tumatagal yung box kaysa sa ready-made. Base sa obserbasyon. Maliban lang doon sa mga ready-made na plastika, yung mga kusot ang yung pinag-usapan natin. Kasi, yun nga, pwede kang gumamit ng marine plywood na mas matibay kahit mabasa, hindi siya lumulubo, hindi siya nasisira at pwede mo siyang i-coating. Yan. Saka sa mga materials naman, sa mga accessories, makakapili ka, pati speaker na gagamitin, makakapili ka. Yun nga lang, ang downside talaga sa symbol ay mas magastos. Mas magastos. Example, gumawa ako ng small computation lang. Parang ang D12 ngayon, dissenting D12 na Paris na speaker. Pag nag-assemble, kasi siguro mga 10,000. Tansya ko lang mga 10,000. Kasi yung plywood ngayon, ang pinakamura, nasa 1,000 plus na eh. Yung marine ata, nasa 1,300 pa, 1,500. Yung isang buong plywood, kasya na yan sa isang sa isang Paris na box kung pagkakasyahin. So sa speaker naman, yung D12 mag-range ng nasa 2,500 pa 5,000, depende yan. So mga 1,500 pa meron pa. Pero sabihin na natin yung dalawa makakuha mo ng 5,000 o kalahati na. Tweeter siguro mga 1,000 din. Yung iba pang accessories. So mga 10,000 mga boss. So yun lang, medyo makatinalala mo ng pwede magtagal. Sana nakatulong.